Magandang araw muli mga kaibigan. Meron na naman tayong bagong katanungan mula sa isa sa ating mga taga-subaybay. Sasagutin natin ang katanungan na yan just for academic discussion purposes and hindi po ito dapat ituring bilang isang serbisyong legal. At tulad ng madalas kong sinasabi, kung ano man ang aking sasabihin sa video ito, kung ano man ang aking masasabi sa video ito, yan po ay pawang personal na opinion ko lamang. Now, ang tanong po sa isa sa ating mga taga-subaybay ay ganito. Kinakailangan po ba daw niya magbayad ng 5% rate of interest per month sa isang taong kanyang pinag-uutangan? At wala naman daw po silang pinirmahan na dokumento o wala naman silang kasulatan, kundi yun ay puro verbal lamang. Magandang katanungan po yan mga kaibigan. At sa panahong ito, lalo na ngayon, dala ng kahirapan, maraming taong kumakapit sa utang. Kahit na mataas ang interest, kumbaga no choice sila, kumbaga kapit sa patalim para lang makaraos sa pang-araw-araw. Utang ang naging solusyon. Pero going back sa tanong ng ating kaibigan, ano ba ang sinasabi ng batas hinggil sa usaping ito? Now, Article 1956 of the Civil Code of the Philippines so provides that no interest shall be due unless it has been expressly stipulated in writings. Yan po ang malinaw na sinasabi ng batas. Sa makatuwid, walang interest na dapat babayaran maliban na lamang kung yan ay malinaw na nakasulat. Yung Article 1956 plays a vital role in regulating interest on loan. At ito ay sadyang ginawa para maiwasan ang anumang sigalot in the future sa pagitan ng debtor and creditor, and at the same time para na rin protektahan ang taong nangungutang laban sa mapang-abusong taong nagpapautang, yung parang nanamantala sa kahirapan ng iba. Kaya para maging malinaw, walang gulo, anumang usapin tungkol sa utang ay kailangan nakasulat at malinaw nakasaad ang rate of interest na kailangan babayaran. Maraming kaso na katulad nito ang nadesisyonan na ng ating Korte Suprema, at isa na rito ang kaso na Sebastian Sigaan versus Alicia Villanueva. Ang kasong ito po ay may GR number na 173227. At ayon sa hukuman, ang petitioner rito ay walang karapatan na maningil ng interes sa pautang sapagkat walang nakasulat na kasunduan at walang nakasaad tungkol sa interest. At binigyan pa din ng hukuman na yung kawalan ng kasulatan ng isang kasunduan ay ang ibig sabihin lamang ay walang interest na dapat babayaran. Jurisprudence dictates that interest cannot be claimed without proper documentation. Walang interest na dapat sisingilin kung walang tamang papilis. Now, siguro sa nagtatanong, medyo alam mo na kung saan talo lugar. Alam mo na ang sinasabi ng batas. Since sinabi mo na wala kayong kasulatan, bagkos verbal lamang, ayon sa batas, yun ay makukonsider na void. Walang interest na dapat sisingilin sa iyo. Yun ang maliwanag ng sinasabi ng batas. At uulitin ko, walang interest na dapat bayaran maliban na lamang
kung yan ay malinaw na nakasulat. Yan po ang sinasabi ng batas. Sana nakapagbigay ako ng konting kalaman sa iyo at ganoon na rin sa iba kong mga taga-subaybay. Sana kahit paano nakapag-share ako sa inyo ng magandang aral, magandang batas na kung saan pwede nyo naman mapagkinabangan sa future. So hanggang dito na lamang mga kaibigan. Siguro sa next video ay gagawa tayo ng separate na video tungkol sa yung sobrang taas ng interest rate. Kasi po binabawal din yan ang sobrang taas na pagbigay ng interest rate sa mga pautang. Although yung usury loan natin ay suspended sa kasalukuyan, but still a lot of cases na napagdesisyonan na ng Supreme Court na kahit suspended yung usury law, kung ang interest naman ay sobrang taas, sobrang excessive, exorbitant, yun ay pwedeng ipagbawal ng ating batas. So hanggang dito na lamang mga kaibigan. Sana nakatulong ako kahit paano. Ang disclaimer lamang, hindi po ako abogado, but then law graduate naman ako kahit paano. At kung nagustuhan nyo yung ganitong klaseng content, kindly subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and don't forget to click the notification bell for more updates of my upcoming videos. Maraming salamat po.